Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko Davaoinos or Davaoinos sa Davao Region. May hapon sa inyong tanan. Sa mga kapwa ko OFWs around the world. Hello, mag-love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. So ito yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, na sa darating na suna ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Pizza 19 daw, ayon sa balita, ay aabot sa 20 million pesos ang gagastusin sa pagkain sa 2,000 na bisita. Aabot daw sa 2 hanggang 3,000 ang mga uniform personnel. Napakakarami, no? Parang takot sila na sa araw ng suna patalsikin, maraming mag-rally at patalsikin si Bongbong Marcos. 2,000, 2,000. So ngayon, may tatlong Vice President na hindi dadalo, nag-decline na, no? So sino ang mga yon? Sila si dating Vice President Noli de Castro, tapos Gio Marbinay, at si Leni Robredo hindi dadalo. Good for you. Good for them to decide na hindi sila dadalo dahil alam naman siguro na walang kalatoy-latoy ang state of no achievement ni Bongbong Marcos. Boring pakinggan yung lahat ng kanyang mga sasabihin doon. Puro lang naman yun pang uuto sa taong bayan tapos wala namang aksyon. So ayon sa Manila Bulletin, ang sabi, balita dito, 3 ex-Vice President to skip SONA 2024 found out ODR. So yun na nga sila. Si De Castro, Noli De Castro, Binay, ulitin ko, at tawag dito, Leni Robredo. Samantalang si VP Sara, walang sagot hanggang ngayon. So sabi pa dito in an interview Tuesday, July 9, shared that Robredo and Binay have officially sent their regret to the House invite for the SONA. As for De Castro, Velasco said that he has already decided not to attend the SONA. However, he has yet to make his regret official. So kailangan pag mag-regret. Kasi hindi nadadalo yun na yun. Ay, nako po. Velasco said the House automatically invites former high-ranking officials in government to the SONA, but attendance isn't compulsory o all compulsory, he said. So, hindi naman pala yun Hindi naman pala talagang mandatory. Voluntaryo lang din pala yun. Walang sapilitan. Naman, ba't mo pipilitin yung tao kung busy siya sa araw na yun, di ba? Sabi pa niya dito, alam mo naman, wala namang pilitan dito sa SONA Yun naman pala. We don't force anybody to attend the SONA. It's based on your desire, whether you want or you don't want, he said. Velasco said the deadline for the confirmation of attendance this year's SONA lapsed last June 25. So, ano na tayo ngayon? July 10. At si VP Sara, hindi nag-oo or nag-hindi. Hindi umoo or humindi. So, ibig sabihin nun, apat na silang hindi dumalo sa SONA. Or hindi dadalo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil yung deadline, ulitin ko, noong June 25 pa. So, dapat before that, mga June 23, 24, nagsabi na sana si VP Sara na oo, aatin ako. Pero wala hanggang ngayon. So, ibig sabihin nun, considering na hindi siya tatakbo. Very good, VP Sara. It will give a lot of leeway to VIPs, very important person who can confirm their attendance last minute. Incumbent Vice President Sara Duterte has yet to confirm her attendance. Velasco said, obvious ba Velasco? Tapos na ang inyong deadline, tapos wala si VP Sara doon. Hindi nag-confirm hanggang ngayon, tapos umaasa pa kayo.
lalo na ngayon na 2,000 guests, tapos ang food budget mga lalabs, mga vayots is umabot or aabot sa 20 million pesos. So ibig sabihin noon 2,000 guests tapos 20 million, 10,000 pesos ang budget kada tao. Gaano ba kasarap ang mga pagkain nila dyan na ihahain sa mga bisita. Wala tayong problema sa mga bisita, mga lalabs, mga bayot. Yung gobyerno ngayon na nagsasabi sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Di po ba? Tapos ngayon, yung walang kakwinta-kwintang zona ni Pangulong Bongbong Marcos, gagastos ka sa dadalo doon ng 10,000 pesos each kada bisita. Tapos, pira ng taong bayan. Na alam naman ngayon ni Bongbong Marcos kung gaano ka-inutil, kawalang kwinta ang kanyang administrasyon. Lahat nagsitaasan ang mga bilihin, hindi bumaba yung inflation rate lang. Numbers ang pinababa nung June, tumaas daw 4.7, ngayon bumaba daw ng 3.7 na lang dahil magsusura siya. Kailangan sabihin, napababa ko ang inflation. Pero yung presyo ng bigas, ang pinakamura is 53 pa rin. Tapos yung kilo ng, tawag dito yung baboy, 400 pa rin. Yung luya, 270. Yung kamatis, 170. Tapos, pa yung mga, lahat nagmahal. Walang bumaba. Presyo kurente, binabaan lang tagsintabos. Gasolina, langis, ganyan, kerosene, bumaba tagsintabo. Wala po. Ginagago lang ang taong bayan, ang administrasyon ng gagong presidente ngayon. Ito ba? Walang bumaba na bilihin. Sana kung bumaba yung inflation, nag-40 na lang ang kilo ng bigas, pero wala eh. Nagbinta lang sila dyan sa Kadiwa, na ngayon malapit ang zona ni Bongbong Marcos, naglipa na ang Kadiwa sa Metro Manila na 29 pesos ang kilo ng bigas, mabaho na maitim pa. Magsusuna siya, despite na alam ng buong mundo kung gaano ngayon kamahal or kahirap ang buhay ng mga Pilipino, na marami ngayon tumaas ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, tumaas ang bilang ng mga Pilipino na minsan na lang or 2 bisis makakain, hindi pa masarap. Yung iba, toyo na lang, mantika ang inulam sa pagkaing 29 pesos na bigas na nabili sa Kadiwa niyang maitim na mabaho. Samantalang sila dyan sa Congress, sa darating na suna, 10,000 per person ang budget. Hindi lang yan, ilan pa yung na-kickback na dyan, lalo na doon sa pag-renovate ng Congress na yung House of Representatives, kasi nire-renovate, pinipinturahan. Magkano kaya yung na-kickback din doon? Kasi yun, may mga kickback yan yun pa. So ngayon, ang galing, no, ng ating presidente. So good for the sa mga dating nagdaang mga vice presidente na hindi dumalo at kay VP Sara. Huwag na kayong makinig ng walang kwentang zona ni Bongbong Marcos na wala na naman siyang achievements. So ngayon, dito tayo sa pangalawa nating topic. Ever since the world began, pinagluloko lang pala tayong mga taong bayan na butante nitong dalawang mga ihudiputang pamilya. Itong Marcos at saka ang mga Aquino na kunwari, dati away-away sila, yung pala best friend pala talaga sila, patago at niloloko lang ang taong bayan ng mga to. So, ayon kasi dito sa post ni Liza, na dumalaw doon sa kanyang, masyadong maliwanag. Dumalaw doon sa kanyang, sa Malacanang yata, ito si Bimbi, at saka si Joshua, anak ni Chris Aquino na talagang pinagdiinan pa ni Liza. Nagsuot pa siya ng yelo. Tapos grabe yung pagka-edit doon, wala siyang tiyan. Which is alam naman ng taong bayan na talagang butod na butod si Kukak. Doon, edit-edit lang. So post ito ni Liza kahapon to sa kanyang Facebook page. Tapos sabi niya, thank you Bambi and Jules for dropping by. It was nice to see you guys after all these years. These years, decades,
dekada po na pagkatapos silang magbabuyan sa taong bayan, sa pagkatapos baboy-baboyin ng mga Marcos, ng mga Aquino, ang mga Marcos, pinagbintangan pa yung si dating late President Ferdinand Marcos Sr. na siya yung pumatay or nagpapatay kay Ninoy Aquino, kaya nagiging presidente si Cory. Ayun. Pagkatapos pagsabihan si Marcos Sr. na magnanakaw, mamamatay tao, at kung ano-ano pa yung mga Tapos ngayon, awayan sila 3 dekada. Pati yung mga supporters, damay pa tayong mga hinayupak kayo. Nakikipagbardagulan pa tayo dati. Sa kanila dahil ganito, ganun, ganyan. Tapos yung ending pala talagang magkaibigan pala talaga sila dahil si Mar Rojas pala ay nakapangasawa ng pamilya Aquino. Ayan. So, ginagago tayo, taong bayan. Mabuti na rin to ngayon, no? At least si Lisa Kokak Marcos na talaga ang naghubad ng totoong kulay ng pula at dilaw na magkaaway kuno noon, bati kunwari ngayon, pero noon pa pala, magkaibigan talaga sila. Gamitan lang. Gamitan lang pala talaga. At ito ngayon, sinasabi ng iba, may natuwa, nasabi daw, bati-bati na. Hindi po. Gamitan lang silang dalawa. Ginagamit ng mga dilawang tae, dilawang pink CPP, ang pulangaw, dahil nga nais makabalik ng mga dilawang pink sa gobyerno. Dahil si Risa Ontiveros na lang naman, nakabit pa sa tingay yung boto, nung 2022 election, wala nang dilawang tae sa sa Senado, wala ang Aquino. Talagang na-wash out ang Aquino. Kaya babalik si Bam. Tapos ngayon, ito namang pulangaw, ginagamit ngayon yung dilawang pink CPP dahil nga para sirain ang Duterte. Para hindi walang Duterte after BP Sara na makapasok pa sa national position. So ito yun, gamitan sila. Pero pagkatapos nito magamit ng pink CPP, dilawang pink na yan, ang mga pulangaw ni Bongbong Marcos na bangag, sisirain na naman po yung mga tawag dito, Marcos, yung ending dito. Bakit? Yun naman ang trabaho nila doon pa man Gamitan lang silang dalawa ngayon para sirain ang Duterte. Yun bagsak nila. Pero hindi naman nila yung mapapagsak ang mga Duterte kahit magsama pa sila, kahit pagpumpugin pa nila yung mga ulo nilang mga bugok. Ihudi-puta na yan. So, yun. Pinagluloko pala tayo ng Aquino at Marcos. Mabuti na lang. At magpasalamat tayo kay Liza Kokak Aranita dahil inireveal mo ngayon ang totoong kulay ninyo, totoong sitwasyon ninyo, yung inyong relasyon, na okay pala kayo mula noon, ginagago nyo lang kami, taong bayan. So ngayon, alam na namin kung ano at sino kayo. At, of course, never again sa mga Marcos. At lalo na dyan sa Dilawan. Bahala kayo sa buhay ninyo.